ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ikalamay nga daw ka natutunan. Welcome din sa itong panaguban sa tutuluman noong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga ikala. Yes, mga ikala. Kamusta? Oy! No? Kumusta na itong mga kuhanda na ito, mga katambayan diha, no? Anyways, mga katambayan, no? Basig ulan na po taon niya nung gabi, no? Samtang pa-ed pa lang, no? Pasalo pa lang ato ang Martes, mga igala, no? Dapat always naman nagadala og payo kay kada hapon yun or kada gabi mula na gid no, especially katong mga naga-uli og mga alas 5 no nya nakipagbardagulan mo diya sa mga kuan mga igala kaning unsa ta kani nakipagbardagulan mo ng mga nasa unsa ni sa karsada mga igala no bardagulan I mean nakipagsapalaran mo no para makasakay og jeep no dapat naging may dala payong gud no or raincoat no mas ka po payong na lang kay padala mo fold no di po mo kadisturbo po no pero anyways mga katambayan ay nako magining kan to problema na to every hapon gud mga igala kulang na ang jeep diri sa Davao region mga igala or Davao City per se no kay in particular Davao City no kay abramata na sanina tantaw kanas pero mo magampo ta nga by August or September maabot itong bus no nga gi-purchase sa city government no para somehow makatabang no and dapat no ibalik na itong mga kuan tong mga fabs mga igal no especially karon nga nanang klase nagsugod na ang klase sa college mga tambayan no so I hope ay hatag sa tuan ng kuan no fabs mga igal no kanang peak hour kuan mga igala augmentation bus oo kay luwi kay nang kuan maulanan di ba kabalo naman si acting mayor Bastian siguro pero panawagan gihapon no nga unta ibalik ang fabs no maluoy taon mo maluoy gid mo sa mga kuan mga commuters no oray kun tapos siguro sa bagay mga igala kay among gud tay anti-colorum campaign may sa puti mga kuan sa kaning kuan no kaning pagtakop sa tricycle pero
what if kaya mo lang sa linyan sa kadali, no? Ako lang ha, that's an appeal lang, no? Although, the law is law, pero kuan lang ba, no? Kay sahay, lisod kayo makasakay, no? Although mahal yun sila, pero it will save you time, ang good mga higala, and energy sa paghulat, no? Ako, di man yung ginakuha na ako ni sila, no? Gina-consente, pero somehow sa tuang sitwasyon karon din sa Davao City, no? Medyo yun, ipit kayo ang commuters ang ipit. Snod lang, ipit kayong commuters. So hopefully, we will resolve this problem sa tuang public transport din sa Davao City, mga katambayan, no? Anyways, mga katambayan, din hita sa tuang isgutanan, mga higala, no? Atong last week pa ni siya nga panisgutanan, mga higala, but I hope, no? This will open our eyes, mga higala, no? After na kuan, no, ang atoang mga armed front, mga higala, no, or mga combatants sa New People's Army, mga higala, or New People's Army are combatants, mga higala, sa Partidong Komunista, no. Ako gipangutanan ning usa ka former rebel, mga higala, kung usa ba ka kuan, no, kay murag saba naman kining mga ingon nila nga legal fronts sa komunista, mga higala, no, but dahil na siya nga, wala naman na itikto. Di ba kayo kabalong sakag bukid gani? Hatlok na sakag bukid gani? Di ba? Kuha na ilaha. Pa-char-char lang na, ano, para inong cool. Anagid. So, mao to mga, tambay na akong ipangutan itong dating si Kaamihan, mga higala, nagkikatri siya sa Southern Mindanao Regional Committee, mga higala, sa NPA, mga higala, no? Sayang gingon nga, wala na kay wala na kay bearing ng mga nagasaba-saba sa kalsada. Anyways, mga higala, basi ko na po din yung red tag, mga higala, no? Sa ato lang paminawan, mga higala, no? Ang dating mga higala, no? Usa sa mga political leaders sa CPP-NP, mga higala, no? Sa SMRC, mga higala, nagalihukan dira sa may Caraga, Davao del Norte, Bukidnon, o uban pang mga lugar, mga higala, na dire Cotabato, may Arakan, isa pa na sa nagalihok diya, mga higala, no? So, anyways, mga higala, na ito, mga higala, na si Jam Sanguino, ang advisor sa Kalinaw, Davao de Oro. Diri sa area sa 10th ID, unsa kaya implication ani, no? Karon nga wala na GNP, but still ang white area is very paghapon, no? Kusog paghapon inahang singgit, no? Especially sa mga kalsada and even sa Congress. Ang total collapse, no, or downfall gid sa SMRC, resulta gid siya sa tireless effort sa lain-laing stakeholder sa security sector, from the AFP to all PNP to former rebels, no. Kanang tawag ani, dako yung impact especially sa mga communities ang pagkawala, pagkaguba, no, pagkahugno sa SMRC, especially sa iyang mga armed groups, no, from very pinakadagdagan kayo mga guerrilla fronts diri sa Davao region, labi na sa mga probinsya sa Davao de Oro, nasa mga 9 to 10 guerrilla fronts, not including pa ang mga vertical units katong mga PBC-4, PBC-6, PBC-8, PBC-5 sa una, no, and mga security forces sa mga headquarters sa mga sub-regional communities. So karon, ma-feel gid na mo tong peaceful, pero kana lagi mas challenging karon ang paningkamot, mas hagit kay mas lisod ang pag-sustain at mo kaysa sa pag-destroy or pag-dismantle. Mas subigahon ang sustainment para magpabilin ang insurgency free status sa ato ang rehiyon, kanang isa. So sa kabahin sa white area, nagpabilin ng gyapon siya, most especially kung sa Tubok Davao region, dili man siya significant gid ang presence. Naay mga pipila ka mga
presence sa Dakbayan sa Davao, pero not as strong yun as before compare sa mga nilabay nga mga katuigan. And kasagaran sa efforts sa white area nag-originate from Manila. So may mga efforts from Metro Manila, from Diliman, and from the NCR, magtuog Davao City, dili magkandag og activity para na siya sa effort to recover the white area operations in Davao City, particular sa sektor sa mga kabatalunan o mga estudyante or youth and student sector. Pero the region alone sa CPP, wala na din siya capacity to operate both saan. Kaya wala naman siya yung mga, kaya katong nadaktan sa Bunawan, mo to siya ang pinakaulahing mga remnants grid sa SMRC, sa armed component. Kung sa white area o mga front organizations, lagi hapon, pero dili siya significant or makonsider sa mga po as a threat. Labi pa kay kung sa mga panganay sa mga former rebels na dating mga aktivista sa UP, so pinag-joke na mag-istorya nga, talawan na mo sa kagbukid. So, na yung mga presence sa white area, mga front organization, pero wala kami na monitor ng mga nagbag-ong recruit from Mindanao or from Ateneo or from Assumption or from Holy Cross or whichever school na dating ang mga stronghold school bases sa CPP, NPA, NDF diri sa Dakbayan sa Davao. So, I think kung saan mga pa, okay ra in one way na naay mga progressive groups as long as wala din nag-armado sa bukid. Dili siya threat kay kasagaran, mag-rally sila, mag-claim sila nga they are the voice of the people inani, pero pila naman intawon sila diha mag-rally sa May Rojas, sa Haywalo, pinakadagang guro 50. Sobra ka po yung ilahang ihap. Sa amoa, kung sa amoa ko pinag-joke pa, sabi na lang na sila, uy, kay total una, bisan tong mga na-istorya namin sa Bunawan, wala na sila ma-recruit dito sa communities. Asa? Na budget. Ano? Nagyapon sila yung mga funding, karon ka wala na may SMRC, either COMED or other regions nag-a-adapt sa ilaha. Ang naay mga efforts karon, naay mga information, di ko sure kung declass na siya, pero naay mga information declassified na ang Center of Political Power or kaning Center of White Area sa Mindanao wala na sa Davao City, na nagkagayan di Oro City. So mo itong kasagaran mga efforts sa white area, bago na ganun na sila murag call for resumption of peace negotiations. Bago lang I think last week ipahigayon sa Cagayan de Oro City. So daghang mga personalities from the national, from NCR, from Manila, even from Cebu, Visayas area, nag-convene sa Cagayan de Oro for that call for resumption of peace talk. So dili nakaayog yun, ang saba, threat kung saan mo pa ang presence sa mga front organizations diri sa Davao. So, mo to mga higala, no? Ang pahayag ni Jam Sanggino, mga katambayan, no? So, wala na daw. I know, ha? Ang ilangan ko daw ko, no? Muna karon mga higala, no? Siguro, no? Duda ko lang, ha? Di duda. Observation. It's just an observation, mga katambayan, no? Nga, nanatanan dito sa may Northern Mindanao, no? Paghapon na human ang ilang insurgency problem. And right now, mga higala, mga to yung gigon, no, nga mga leaders sa CPP or other kwan sa NDF, mga higala, dito na sila nagakwan sa Cagayan, dili na Davao Region. So, na mga higala, stronghold nila ang Davao Region, I bet you. Charing. Oh, grabe. No, tungod sa kabaga sa kwan sa NPA diri mga higala, no. I think Davao de Oro or katong Compostela Balik, mga higala, mo na isa sa mga daghan kayong baga nga kwan sa NPA, mga higala. No, sunod lang ng pakibato, it's because of Caparago, no, or si Leon Chupitaw, mga higala. Oh, pero kung gid dira Davao de Oro, Compostela Bali, o kining Davao Oriental, grabe na ilaha dira sa unang mga higala. Pagkaron la na ang Davao Oriental ug kan mo gud nagluyo ra mo gud sila, labi na padulong sa may Compostela na lungsod, New Bataan, lusot na dito sa may kuan, may Katiil. Wala ko nagkamali, ha. Katiil. Tapos lusot na po na dito sa may kuan, sa may Lingig, Surigao del Sur. So, lusot na po na dira sa mga
northern part like sa kaning sa Kuan. Sige na. Dara sa may Agusan del Sur. O kuan na sila mag-isarata ng grupo nga nagakuan ni galihokan di asa na ko karon la na. Tapos sa laing lugar. Bitaw. Anyways, mga gala, sa itong pagbalik atong isigutan mga gala, no, ang ginabuhat sa Department of Social Welfare and Development mga gala with regards sa kanang ginatawag nato nga disaster preparedness mga katambayan, no, kay sila man ang in charge sa relief operations mga gala. Anyways mga gala, balik itaw man lang sa mga importante painumdom ni ato si Vianan. Yes, mga igala, balik kita dito sa itong panagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban niyo Armando Feniquito, mga igala, no? So, right now, mga igala, no, we are now in the rainy season. Charing. Ano siya mastorya? Ito, mga igala, ay, karon mga igala, no, nga, grabe, karon nga season ng ating ulan na po mga katambayan. And then, pag ting ulan, mga igala, kwan siya, no, possible na musulod na po ng mga bagyo karon nga mga season mga katambayan, no, na which will bring us a lot of rain. Charing. Bitaw, grabe ito pag ulan, gagabi pa lang gani makaingon ko nga mura nagbagyo, pero at least mga pila na to ka oras isa ka oras ko sa laundry shop, so niundang about laundry shop kagabi mga igala, mga 6:30. No, naman ko sa laundry shop kagabi 7:30. So 7:30 nihinay na siya. Nihinay na ang ulan sa kan mga igala, no, padalo pag kan ako, pabalik na ako, no. Hinay sila. Makaya na lang payong, no. Pero mo lagi na mga igala, no, pag ani nga mga season mga igala isa sa mga kuno katong di ba discuss nato karon mga igala, no, in times, no, qualita disaster, we are in the disaster resilience month mga igala, no. Atong na observe mga igala, no, nga kato kitudlo ni Dr. Esquera mga igala, no, sa to ang mga PWDs mga igala, isa sa mga kwan karon mga igala, no, nga usually nga makita nato nga scenario mga igala, especially during evacuation mga igala, no, to mga bata mga kwan dito kay kaning kuan sa relief mga igala, no, sometimes di na to mapugnan mga igala, no, nga ang mga kuan sa emosyon sa to ang mga evacuees mga igala, no, during the time of disaster mga igala, no, nga sometimes may lugaw naman lang na ipanghatag, ana lang gay kulang pa kanang nga good nga pag sometimes mo mga igala, no, mingon ta nga kaingrata oy kaingrato ba ana nila oy nganong ilaha pa man, nganong mamili pa man nga dapat di mo grateful sila. Well, di na to masukon po na mapugan mga katambayan. Kaya number one, nabahaan sila, tapos wala sila panginabuhian, no? So, inga na nga kuan mga igala, siguro dala self-pity na lang po na. Asos ko nagtrabaho, siguro dili ko ingon ani ba, no? Dili siguro ko ingon ani kung wala lang minabahaan. That's the sad reality, no? Pero sometimes lagi, it's because kaning sa kuan sa to emosyon mga katambayan, no, feeling nato po nga ingrata ni sila mga tawhanan ni dili marag part lang na silang experience, no, part silang na experience ang kapait sa ilang sitwasyon nya pila ka adlaw dili ba na sila basta-basta pud makabalik din sa trabaho ya sa evacuation sila ang mga sanina, di ba? Mo na may igala, no, nga sometimes tagad po na to gamay compassion, no, kung manghatag ta kaya kung wala man lang kay ingon ana gusto lang ninyo gusto may ipakita ka nakatabang mi ay na naman ana lay utang na lalay. Pero bitaw mga katambayan, kung kuan ba yung ana ang kuan ninyo, no, mo na mga igala, kung ay ana kung muhatag lang ay na lang ninyo kuan na isipan ninyo, no, kanino i-set inyong mindset, i-set inyong huna-huna, no, pag maghatag mo nadyon na yung dili makuanan, nadyon mga suko, no, kasabot ko na kay sa pika station ko asa ko nagtrabaho, mo na among trabaho, no, mo na mo ang permiti ginabuhat pag nay masunugan adto gin mi diretso hantod karon nila pagyapon na ginabuhat, and that's their good practice mga katambayan, no, kung dating station, although na may kakulian gamay, pero they have this kind of good, very good practice, no, in giving those in need, especially those who experience disaster, no.
nindot gyapon na nila nga kuan mga higala no, mo gyapon na ilahang kakuanan no, ilahang passion no to help. So part gyud na mga higala po numingon ng kuan sa dahil na lang ninyo kuan na lang ninyo kay lisod ang ilang naagian karon. So anyways mga higala bitaw dinhita sa to ang kuan, dinhita sa to ang ato ang hisgutan ng mga higala, ato paminawon mga higala no, ang section head sa disaster response management division sa DSWD 11 mga higala nga si Ma'am Rachel Guerrero kunasa ilang ginakuan karon ko unsa ilang iyang ibutyag unsa ginabuhat karon sa DSWD no, to ensure no nga sa panahon sa disaster na ay makuha nga relief ang atong mga mahimong survivors sa mga disasters. Okay, mga higala, pag manaw ito mga higala, no? Si Ma'am Rachel Guerrero. For the SWD, we have already prepositioned our food and non-food items across our region. We have a total of 36 partner LGUs, no, na apay mga warehouses, no, for us to immediately deploy the needed na mga welfare goods when disaster strikes, and we also have an ongoing replenishment po ng ating mga preposition goods. Hindi lang po siya family food packs, to include also our non-food items. And at the same time, we will also be prepositioning our kits po for the women-friendly spaces and child-friendly spaces na magamit natin during disaster incidents, no? Especially kung nasa evacuation centers na po yung ating mga beneficiaries. And we also have an ongoing conduct of technical assistance to our LGUs, as they are our partners in the implementation. Hilapin na sa pag-manage sa mga evacuation centers. No? We have to build the capability of our LGUs, especially ang local na mga social welfare and development offices, no, kay sila man ito ang counterpart sa implementation sa pagprotektar sa ato ang mga IDPs or the internally displaced persons no, during when disaster strikes. Last year, or do you have data na pila na po na-provide mga food packs sa DSWD yung calamity sa region? As to the provision, sir, for last year, hindi po naman nadala yung data, but as of ngayon po, kasi meron po tayong mga assistance provided po. We already have provided a total of 43,076 family food packs for the first quarter of this year, and 5,693 family food packs for the second quarter po. So, more or less po yung bigay na natin sa community is around mga 49,000 po. Then, we also have provided a total of 2,900 plus na non-food items. This is for the incidents that we have captured, and based on the request of our partner LGUs, mga flooding and fire incidents, flooding and landslide and fire incidents po within the Davao region. Ma'am, yung sabi mong kits for child-friendly spaces and mother-friendly spaces, ano po yung materials? Ito po siya ng mga kits po. Yan po ang gagamitin po once na mag-activate yung ating IDP protection cluster. This is also to provide spaces, safe spaces, for our women, para maka-ventilate sila during the where they will be staying in the evacuation center. Same with our children. So meron po tayo dyan for the children, meron pong kits for drawing and arts, storytelling, lalo na pag kasi diba during disaster, unang maapektuhan ang kanilang pag-aaral. So while they're staying in the evacuation center, they will be doing
temporary activities, no, na dili pud siya mawala, no, dito sa ato sa ilahang regular mga kanang pag-eskwela o pagtunghan na agihapon na ay bisihan ang ato ang mga kabataan while they're staying in the evacuation center. Same as with our women na are also vulnerable sector dira sa katilingban during disaster. Aduna usab sila space, no, nga makaventilate sila o aduna mga psychosocial services nga ipahigayon sa ilaha aron nga makatabang, no, sa pagi sa ilahang mga gibati while experiencing the event no, nga nahitabo sa ilang pagsakat sa community. Gina-commemorate ang Disaster Resilience Month. On the part of DSWD, unsa pa ba ang dapat nato i-improve, no? In terms of kining disaster response, no, especially dito sa mga paghatag og mga relief. Ang ato sir is ato yung makusgan, no, ang ato ang partnership with LGUs. Dili pa tanan nga LGUs na to adunay preposition nga goods, no, so because we are also requiring them to have their warehouses, no, so that is also one thing na para mas mapadali, no, kay ang number one na concern during disaster is kaya galing ato ang mga kalsada, no, mga tulay ng mga guba, no, so if ang ato ang mga preposition goods are readily available na sa ato ang matag lokalidad, no, swift paspas na yun siya ang ato ang pag-respond sa ila. Another thing is the continuous provision of technical assistance sa ato ang mga DSWD staff, no. Dili lang ta mag-limit kung aduna sila training on disaster response is mauna to siya, no, because we also have to consider, no, base sa ato ang mga experiences unsa pa ba ang dapat nato nga tun-an, no. Aside sa response operations, we also have this IDP protection and this handling of our welfare goods, as we are also the big cluster for the food and non-food items, no. So mapasiguro nato, no, part ani is mapasiguro nato nga ato ang stockpile sa Davao region dili gyud siya maubos, no, ug ato ang monitor from time to time nga ma-ensure nato nga ang expected nato nga stockpile of 100,000 readily available na siya every monitoring nato. So we are doing it every Thursday na mag-submit this sa central office to monitor also our stockpile of welfare goods. So as of the moment, no, we already have a total of 115,748 na family food packs. That is preposition sa ato ang 2 warehouses, no, sa Davao region and 36 preposites po. Kaning duha ka ma'am warehouse mo nito sa Tagum? It's within our own, sir, sa Bago Oshero, and we also have rented sa Panakan. So kanin duha. Yes po. For whole Davao region ni siya, ma'am? Yes po. Ma'am, katulad niya, ma'am, nabanggit mo about itong paghatag ng technical support for the LGUs. Can you elaborate more on this? Technical support for the LGUs. This is through trainings, orientations, no, and camp coordination and camp management, handling child-friendly spaces management, women-friendly spaces management, and other response nato ng mga concerns, no, especially na mauni siya ato ang mga ginaasahan, no, nga ma-deliver nato sa ato ang mga tagsa-tagsa ka community, labi na sa pagprotektar sa mga IDPs nato while they're staying in the evacuation. Right now, ma'am, pila na kabuk mga LGU yung na-undergo ani nga mga support? Okay, for this, we have a total of for the camp coordination and camp management training, we have a total of mga 17 LGUs, no? More or less 17 LGUs. We also have provided orientations, no, on the reporting of our LGUs, no, sa particularly sa ato ang municipality of Davao
Occidental, and we will be having another round of orientations and trainings sa some other LGUs na who have requested also na to have a conduct of camp coordination and camp management training. So mga katambayan, ang pahayag ni Ma'am Rachel Guerrero mga higala, no, ang section head sa Disaster Response Division, Response Management Division sa ang Department of Social Welfare and Development Region 11 mga higala. So kato siya mga katambayan, no, ang kwan is capacitate nila ang mga capacitate po nila mga LGU mga higala because they are the frontliners. They are the frontliners during disaster mga higala, no. So sa baton mga higala mo ang ilang ginagawa is katong kon lagi, no, safe space for the kids, safe space for the women, no, during ano sumoto ilang ginakuan unsa ni ilang buot nila nga mahitabo, no, if there are disasters, no, na matpetabo silang lugar. So ilahan ang ilahan ang dapat i-practice na nga nice safe space mga higala, and of course gina-capacitate po nila mga higala ng mga locals social welfare and development offices mga higala sa municipalities, no, in every local government unit mga higala mo na ilahan ginakman karon, no, aron nga of course nice safe space sa mga babae mga higala, no. Okay, well sometimes mong good mga higala, no, in that scenario medyo makakita tag sometimes vulnerability, no. Amot lang, that's my observation only, no, pero that's what I what I observe mga higala. So ang kwan po nato anak po mga katambayan po, no, of course mo lagi na dapat kung kamo manghatag yun mo dira mga higala, although nakita na maluoy mga higala, no. Sabto na to sila kung may masuko kay tungod wa nahatagan, may na pasensya lang gid kay mo na naabot kung magyaw let it go, no, wa ta kabalo kung silang ginapagdaanan pod, no. Kung ikaw na kay pagdaanan tapos magapil-apil ka og distribute, ayon na lang apil, no, ayon lang apil, no, pares na pinagipagdaanan kaysa may ko, di ba, kaysa may dapat sabton sa inyong duha, no. Mo na gid may when emotions are high, intelligence is low. Buwan na siya mga higala, no. Common adage na siya mga higala. Tingod, when emotions are high, no. When emotions are high, you do stupid things. Bitaw ay. Anyways, mga katambay, mga tayo kong oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung kawan Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hantod sunod na usab. Daghang salamat o mayang adlaw ka na tong tanan.